din pong tanong dito, galing kay Rando Cabrera. So, kung siya ang may-ari sa mundo, bakit pumayag siya magkagulo ito tulad sa Middle East at sa Mindanao? May mga na-rape, may pinugutan pa ng ulo. Kung siya may-ari, bakit hindi niya makontrol ang mga bilihin? Dahil sa kasalanan nyo. Kaya nandito ako para baguhin yan. Kasi naniwala ang ating unang magulang kay Adan. Si Adan, naniwala ang ating unang magulang si Adan kay Satanas. At ngayon, naging Diyos sa sarili niya kung ano na lang ginagawa niya. Kaya itong sinasabi mong nagkagulo, sinong gumawa ng gulo? Si Satanas, pumasok sa utak ng tao. Siyang may-ari. Pumasok siya sa puso at utak ng tao. Sige, mang-rape kayo. Sige, manglustay kayo. Sige, lahat. Meron din mga comments sa Facebook, Pastor, about sa recently na baha na naganap dito sa Davao City Center. May isang nag-comment pala kay June D. Pangan, sabi niya na, Pastor, binahapok kagabi ang Davao City. Baka nagalit ka na sa amin, Pastor. Sana mapatawad po kami ninyo. Pastor, patawad sa aming kapangasan. Totoo yan. Panahon na sa pagsisisi. Another comment po, Pastor, galing kang Jazz Ray Tagpuno. Sabi niya, Pastor, nabahaan mi diri sa R. Castillo, specifically sa Ubalde. Please, pakitanggal ang baha diri sa Davao B, kay di mi kaadtog tindahan para mo palit og sudan. Magbayad lang mi sa 30 sa Universe. Love ka po, always. Ako ngayong R. Castillo, diri lang nasa akong nasakupan sa Kingdom. Wagin may baha din. Pero isang araw, pag naniwala kay lahat, okay lang. Mula naman po kay Aliana Marisa Semilia Taborada, Pastor, sabi niya, linog, tabang kibuloy, tagiya sa earth. Maganda yun kasi isa rin yun na paraan na magising kayo. Na wala kayong kasiguruhan pagka walang pagsisisi. Sige. Mula naman po kay Harabel Bernasol, sabi niya, si Kibuloy Jud ba, yagayagaon kaayo. Ayaw ipa-work ang linog, uy. Ito na ako, Pastor, may gumawa din ng parang fake conversation. Sabi niya, Pastor, magandang hapon po. Nagkalindol po dito sa Davao Region kanina. Bilang may-ari po ng Universe, ano po ang dahilan? Salamat, Pastor. At kunwari po, Pastor, na sinagot niyo daw, sorry, aksidente kung napindot ko ang vibration button ng Earth. Huwag mag-alala, walang masamang maidudulot sa sanlibutan. Pagpalain ka. Siya rin ang sumagot. Hindi, ginigising lang kayo para naman matauhan. Amen. Kasi very complacent na yung buhay nyo. Kaya naman pag niyug-yug kayo nung lindol, maalala na ninyo ako. Maalala na ninyo ang Ama sa Langit. Sige. Oo, dapat lang. Kasi, nako, mahirap pag bumiyak ang lupa, tapos lalamunin kayo na hindi na kayo nakapagsisi. Sige. Mula naman po kay Jobert Swasi, Pastor, feeling entertained pa ang kanyang status. Sabi niya, Pastor, grabe na ang linog, tabang kibuloy, the owner of the earth, ikaw Rajud makasave sa amoa with the hashtag owner of the earth. Ang matabang lang na ako sa inyo, basta naginulsulta, nahimutang anak, may isa nung sang linog, may tabos kalibutan. Tagaan ta sa mahanog kaluwasan. Another meme, Pastor. Actually, wala good naglinog. Giri-arrange para daw ni Kibuloy ang mga planets alphabetically. Grabe kayo, ha? Ang tataba ng utak. Ito, Pastor, may another meme pa, Pastor. May picture ka dito, Pastor, nakalagay, ako ang tagiya. Unsay labot ninyo, uyugo nako. Kay mga renters, ramo. There's a grain of truth in what they're saying. Yes.
Kala siguro nila, Pastor, masasaktan tayo. Dito sa spotlight, nagtatawanan natin. May katotohanan naman yung sinasabi niya eh. Ito, Pastor, isa na naman, Pastor. Kakusog sa linog, tabang kibuloy, owner of the earth. At least naalala ninyo ako. Amen. Ginampo tabaya gyud mo. Amen. Nga iniglinog dili mo buwa kang yuta sa lalom ninyo. So, ibig sabihin niya, Pastor, may impact ako sa kanila, Pastor. Siyempre, gusto nila dili, mao ra magyud na ang pagisamahan karong ulahing adlaw. Ang tanan niyang isugo gikan sa unang gilait man na Noah, walay nagtuo sa iya, 8 lang gud silang naluwas. Kang Lot, ang pamilya lang niya, naglaglag pang isa. So there's the ratio sa kaluwasan. Si Jesus Christ, pagkadin niya. Nabay nagtuo sa iya. Nay nagtuo, nag-backslide ka nun. Tapos gilansang pa sa krus, wasa gituan. Tapos karon nagangkunang-kuna sa ilang pangalan, sa iyang pangalan. Nga ako mismo, ginalansang nilang, gipadala diri para diri siya mamanifest sa kuwa. Giposes ko ni Jesus Christ nga mahimong lawas niya para makigsulti sa tao. So that's the ratio. Ang espiritu sa tao, pare-pareho ra na. Kaya ang mandilin lang sa kalibutan, isa lang, si Satanas. Pero time na gyud niya ni. Ang tanang tao karon, ang kalamdagan o ang ilaw na sa ila. Satan Lucifer's time in this world is over. His ownership of the world is over. I am now the owner of the earth. I am now the owner of the world. Tatay ninyo si Lucifer, tinalo ko dito. Hindi nyo natalo siya, tatay ninyo siya. Tingnan ninyo. Hawak-hawak niya, mga liig ninyo. Tapos debate. Tapos sabihin mo, tingnan mo yung assessment mo, takot ako makipagdebate. Hindi nga ako natakot kay Lucifer, sa inyo pa. Pero bakit hindi ko kayo didebatihin? Bakit ko kayo didebatihin? Ako na nga yung katotohanan. Ako ang daan at ang buhay. Amen. Pag di kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta sa langit. Anong didebate ko sa inyo? Ha? Paano niyo ako didebatihin yan? I am the way. Pag hindi kayo dumaan sa akin, hindi kayo pupunta ng langit. Kahit ano pang gawin ninyong pagtatampisaw dyan. Paano ko kayo didebatihin yan na ako ang may-ari ng kaluluwa nyo? Ako ang may-ari ng sanlibutan ngayon. Amen. Magdidebate ako sa inyong mga hunghang kayo. Sino kayo? Kayo ang sumuko sa akin sapagkat panalo na ako sa tatay ninyo, si Lucifer, Amen. na siyang may-ari ng mga kaluluwa ninyo. Kaya, pumunta kayo sa akin, sumuko, sumurender, at magsisi na kayo at iwan ang serpensin nyo at sundin ninyo ang lahat ng sinasabi ko sa pamamagitan ng mga salita ng aking Ama. Kung hindi, may kalalagyan kayo, igagatong ko rin kayo sa kalan ng impyerno.